puntahan ko na po yung main topic na binabanggit natin kanina, yung tunggalian. Sabi nyo, may nang-agaw ng posisyon sa Senado. Teka lang, ano palang latest ngayon, Sen? Kasi kahapon nagkaroon po ng pagdinig eh. Ang ating mga kababayan at maging sa social media, ang debate, sino ba talaga ang legal na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Sen? Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal. Kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Opo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan, kung sino ang may otoridad, at kung sino ang legitimate na nasa kanila yung Opo. beat. Sabi na, hawak namin ang beat dyan. Hawak natin ang bito. Pati yun, napag-aralan ko na eh. Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen, Aha. 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session eh. Ngayon, sila yung nagsasabi na ang ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun din. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun ay isang naked power grab. Okay. Opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Aha. Kasi bumasi tayo sa saligang batas mismo, Jen. Para sa ganun, patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na ko, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkalawang Kaya lang, mamamayan, eh. gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun, Kinakailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain dyan, Opo. talagang pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan Aha. kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin eh. Manlin lang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, 2026 hanggang ngayon. Yun po yung Wednesday, Sen, at Senate adjournment. CNJ. Actually, yung Opo. CNJ na yan, matagal na yan eh. Inulit lang nila, baka nakalimutan nila na merong Joint Resolution number 4. Aha. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Chis Escudero. Okay. Joint Resolution number Oo, 4. na sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. CNJ na yan. Okay. Inulit lang nila. Oho. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon dyan eh. Opo. Doon sa rule, di saligang batas muna dyan para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6, opo. Section 16, paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige Madali, na po, sige madali na po. namang makaunawa ang Aha. ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. All of its respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature dyan. Aha. Isang Senado Isang kamara. at isang Kamara, kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lang mga standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit 24. anong gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Pero wag Opo. tayong mawawala, pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung posisyon sa, no? Yung of all members. Oh, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members. Okay. Dito, respective. Kasi either House ka or Senate. So, puntan natin na Senado. 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So, ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po.
Sa makatwid, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Oh, kahit bata maliit po, alam na alam yun, Sen. malinaw Opo. na malinaw. Opo, oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Masaligang batas. batas, oho. Oo. Nasa Rule 2 naman ito, Section 1 din. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a President, Opo. a President pro tempore, Okay. a Secretary, and a Sergeant at Arms. So yung apat na yung posisyon, oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. So, punta tayo ngayon sa Section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung Yes, apat, po. the Senate, the Senate President, Pro tempore, Senate Pro Tempore, Secretary, Sergeant and at Arms. Sergeant at Arms. Sabi Opo. niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Andun rin of all its members. So pareho rin, sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yun? 24 ang ang senators. Oho. Sa makatwid, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun, oho. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado pag-usap. Sa Senado. tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, dahil 12 lang sila dyan 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo. Noong June 3 ho yan. Naganap. Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Oho. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan. Okay. Opo. Oho. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam ko dyan, 1-year-old ka pa lang nun. Medyo mo, naglalakad-lakad na po ako noon. Ginamit kasi doon dyan na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na yun, Bagamat noon pa yun, 24 din po, Senador. 24 pa rin. 24 din, oo. 24, 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 ang 24 bilang po na ang senador senador. natin. Yes po. Ngayon, noong panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Aha. Kaya, ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Opo. Sa mga tweed, sa 23, ang magiging quorum mo dyan ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi oo. 23 divided by 2, alam mo na, Opo. di ba? Oho. Sa mga tweed, tama lang dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Oho. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon ginagamit nila ngayon yon. Oo. Sabi namin, mali yon. So bukod doon, may ginamit din sila na isang sesyon na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 nata yun, Sen, ano? 2015 yata 2015, yun, opo, oo. pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha. Sa mga tweed, Oh. 24 minus 4, Jen, Opo. ilan yon? 20. O ano yung majority o ano yung quorum Oho. ng 20? 11. 11. May 12, di lalong maganda. Sobra, opo. Oh, anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. Oho, 2015, 1914. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Di ba? Tama naman yun. Dahil ang doktrina na establish, kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, oho. siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Ayun pala. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum,
pwedeng pa-aresto yung senador eh. Oho. Para lang magka-quorum. Opo. Kaya coercive yun eh. Pag inaresto ka, coercive yun Coercive, eh. yes. Oho. Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na Magkaroon talaga ng quorum. ayaw mong dumalo, nandun ka naman. Oho. Pwede kang arestuhin ng Sergeant at Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun eh. Okay, oho. Ngayon, kung apat yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Kung nasa abroad eh. Di ba? Opo. O, walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yon. Oho. So, panahon ni Franklin Drilon, apat yung absent. Pwede ba natin ipasinag yun para makita natin? Sige nga po. Direct, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan. Ano? Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015. Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong minota kasi dyan eh. With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Oh, ayan. Oh. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next. Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tingnan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang Okay. gusto kong maipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa iyo eh. Oho. Yung isa daw direct. Yung unang, yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating Kasi doon nakalagay, editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na apat talaga Ang wala sa Pilipinas. ang wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng Yan. quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila nung June 3, 2026. Kamakailan lang Wednesday. yun. Last Ilang araw Wednesday lang lang po yan. yan. Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po, yes po. Oho. Ilan ba kami na senador, Jen? 24 po. 24. Oo. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago. ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, Oo. bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. mga Opo. tweet, yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? Mhm. O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13. Oo. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Cheese, Opo. Na umattend doon sa session. Opo. dalawa ang bilang ni Senator Cheese. Na kunwari invisible yung isa, Opo. pero nananatiling 12 lang. Oho. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo. Bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen eh. Mhm. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Oho. Okay. Nag-elect sila ng Senate Senate President. President pro tempore. 12 lang sila, Jen. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Oho. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Oho. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Oho. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting ay yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Oho. Una best talaga, wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, O incapacitated. kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa mga tweet, lahat ng ito ay wala eh. Oho. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Oho.
Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda na siya ang nahirang na Senate President Pro Tempore. Oho. Dahil buhay pa naman siya. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, Oho. batay sa Constitution? Mali po yun eh. Oho. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Oho. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026 Jen, yung mga members ng Bendalo, Okay. Oho. May 26 po ito. Oh. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Oho. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Oh. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Oho. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Oho. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Opo. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin dyan para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing Yes po. o ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Oho. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Oho. Ngayon, Oh. mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung okay. kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, hindi kami talaga makapag-participate. Pag-participate sa namang pagdinig. Opo. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na Pangangailangan, o sitwasyon. consequence na Yes hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, Pwede o kaya sila. biglang Opo. nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Opo. Sila naman makakagamit. No? Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun na nga. Yun nga sinabi ng isang senador. Oh, kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Opo. Doon nga kami nagtalo, Pag-usapan, pagdebatihan. hindi dito kanya gusto siya komite, sabi niya gano'n. Sa mga tid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Oho. Merong natira sa kanila, di ba? Opo. Yung kanilang minority leader. Oo. At kinuwestiyon yung quorum. So 11 kami plus si Senator Tito Soto, 12 kami. No, sabi niya, Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. sabi Opo. niya, is there a quorum? Opo. Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Oho. Tama, Jen? Tama po. Oh.
Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid, sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Oh. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. din, ha? Baka Opo. ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ko sinasabi ito, Opo. nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? So, Senad Tito Sen, opo. Sabi niya, Minority Leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, Bakit naka-record yun. bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum, 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Oo. Sa June 3. Tsaka tanda ko yun, Sen. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. To. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum? So Oo. napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Oo. Bakit nung sila, gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, ano. So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize yan. O, kailangan maipaliwanag nating Oo. mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na 12 lang kayo, kami. opo, oo. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard nga yun. Sen. Mali nga yun. Hindi ano? ba? Oho. Ang quorum palaging 13. Tama. Mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Nasa iba yung Tandaan dagat. po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yon. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin eh. Ad hominem daw yun. Sen. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. Oy, ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Oho. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. O, nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. Oh, 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko alam gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simple ka niya. O nga naman ano. Oo. Di ba? Oho. Ano na yon? 24 divided by 2 Opo. plus 1 equals? 13. Oh, it's arithmetic. Stupid. Sen, kinuha ko yung ilang mga puntos nung mga nagsasabing tama yung ginawa nila. Gusto ko itanong ito sa inyo, yung mga para lang ho palutangin at palitawin, yung kanina mga punto. Kasi ito po, Sen, hindi pang karaniwang tao ang mga naging Senate President sa kasaysayan ng kanilang buhay. Pero Sino? mamaya ko na po itutuloy, Sen. Meron lang tayong mahalaga pahala. Kasi parang nagsama-sama sila na pangatwirana na tama daw yung ginawa. Hindi, meron pa silang isang argumento dyan. Opo. Sabi niya, nung gumawa kami ng ramp session noong June 3, 2026, Opo. wala naman nag-object ng quorum eh. Ayun na nga po, yun. Gusto ko lang tanong sa inyo. Di yun ba? eh. Wala naman niya kumusyon ng quorum eh. Bakit? Sinabi ba ng saligang batas na kapag walang nag-question ng quorum, Oho. yung 13 nawawala na? Yung majority of all its members nawawala na? Oho. Hindi, walang ganun eh. Ayun. Pagkatapos, sino na mag-object sa kanila? Gustong-gusto nga nila na yung 12 tama na yun. Oho. Kasi actually, mga pangkariwan sana, actually, nakalinya sana yung tanong ko sa inyo yan, pero at least nabanggit nyo na po. Saglit lamang ho, magbe-break tayo. Ito muna, patuloy ho tayo sa ating talakayan. Ang isa pong punto na lumulutang dito, ba't ba naman kasi 3 araw kayong hindi dumalo sa pagdinig ng sesyon, Sen, At para bagang maaga na yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado? Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito, Jen. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanteng salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon Opo. at sa lahat po ng mga kababayan natin saan mang dako kayo ng daigdig naroroon. Oho.
ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Mhm. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oo. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang Sen, isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, opo. Oho. Paano kaya kung buong lipunan na, Problemang malaki yan, Sen. isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan, hindi na tayo mapapalagay nun dyan. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko, wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes di po ba? naman. Oh. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Yun ang ginagamit na laban sa inyo. Nakalimutan nila nung sila yung mag-walkout dyan, nung May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin. Nakatala na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, 2026. So, 1949, 2026, Naulit ng 2026. mga ilang panahon yun, mahigit na yun, mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo, mga ganun, wala pa naman siguro. Kumigit kumulang po. Kumigit kumulang 8 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay, ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun Ito yung walkout? Yung walkout Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Okay? Kasi noon, 10 din ang nag-walkout. Ganun po? Oo, 10 history, yun. 19 po. Historically, may kapareho Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa corruption. Medyo naulinigan kaagad ng Abilino. Senate President, Abilino. So bago pa magumpisa, binang niya na yung gavel. Gavel. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-adjourn ka agad, Nag-walk. At pagkatapos, yung 10 kasama siya, nag-walk out. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walk out. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka ginaya talaga nila pala, Kaya lang mali sila, dahil wala namang nawala sa amin. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Para sa ganun, nung May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, wala sa jurisdiction. 23 lang ang sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa,
ay para sa ganon, makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, Oho. si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, Hindi namin alam. hindi namin alam yan. Oo. O ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago Oo. absent kayo. Hindi ba nung, Binoykot yun ho, hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. Oh. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon sin eh. Oo. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, oh. Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oh. no, either Senate Or, or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Oh, itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang Mag-a-adjourn. mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Senator. At nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Oo. Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ayun. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti ng lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairman's vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila Oho, yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, Oho. mailulugso na nila si Alan Peter. Oh. Kasi 13 eh. Opo. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Opo, oho. Dumalo na doon sa kabila eh. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating Doon sa June 3, opo, Doon sa sa June 3. dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2, ganun ba? pero Ganun ba? dahil alam na namin yon, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, Oho. dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Oh. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13, opo. Oh. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Oho, isa ba sa grupo ninyo? O si Sino man? Senador Bongo, Oho. si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, Oho. na nagkunwa silang nakuha na nila, kahit 12 lang sila. Oho. Kasi At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Oo, tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo Oo. kahit na meron lang isang, oo nga. At meron pa ako naulinigan at palagay ko tama yon. Ginaganyak si Senate President Alan Oo. na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos Oo. umalis ka na. Mag-open lang na session, oo. O, hindi pang 13 siya. Oo nga, no. So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no. Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa Saligang Batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin eh. Oo. Isipin mo yung Saligang Batas, kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Oo. Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin na cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan Oo. ay matuloy noong June 4.
Parang propesiya pala. O ngayon siguro naiintindihan mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no? Kaya mga kababayan, ako po'y nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, Oho. kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon. Ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Oh, pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Oho. Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Wala po ba? Humanap sila, basahin na lang yung Constitution. Oo. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Eh yung 3 araw na hindi yung pagdalo. Na pinayagan. Ulitin ko po, Oh, sige. mga kababayan nakikinig. Oo. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Oho. Kung sino man po yung sumulat noon. 1997 ito, Jen. Opo, 1997 Constitution na. 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Pakikompute mo. Mathematician, Oo. cameraman. Oo. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? Oo. 1987. Kahina nitong mga 2026 mathematician minus natin. 1987. Ilan? 39 years na po. Oo. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung, na yung taong kinasangkapan ng tadhana Oo. 39 years ago, nakita niya Oho. na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin Oo. itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ho yun, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Oho. Eh kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, yung paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa Oo. nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa Oho. na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. Eh, 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin eh. June 1, June 2, June 3, 2026. Oo nga, no? Baka hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko, decision. Yan ang alam ninyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito na saligang batas ay isang anghel. May propesiya siya na magaga. Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na secretary doon, haharangin pa yung pagdating ng 18 ex-soldiers ng ating bansa na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag nung kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord sa aming komite. Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok. Isip-isipin mo, Pati staff, lahat ng gagamitin namin. Lahat ng Pati gagamitin. mga stenographer, pati mga tao. Wala, kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong inihintay ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod namin pagdinig, sapagkat nagtatangkanan nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado. Kasi yun ang pinalulutang nila ngayon, Sen. Ang sinasabi nila, kayo po ang illegal at bogus hearing daw po yung nangyari kahapon. Bogus. Hindi, ang katotohanan dyan ang dapat na manaig. Yun ang tandaan At pala alam natin. ko dyan, alam mo rin ito, sapagkat ito'y napasulat dyan eh. Ay, opo naman. Di ba? Oo. Ang sabi sa John 8:32. Oo. Itagalog mo ito dyan, ha? Opo. Juan, ano po? John 8:32. 8:32. Tagalog ba yung 8:32 ikaw naman? Hindi kasi mas maganda po pagkaganda ng Sen. Spanish yun eh. Opo. Gusto ko Tagalog. Juan, John 8:32. hindi akmasin. Parang Hindi nga itagalog mo. 8:32. Hindi ganun ang pagbasa nun eh. Oh. Kapitulo 8. Hindi, sabi, talatang 8. Versikulo 32. Hindi versikulo ang tawag dun eh. Basta yun ang ibig ko Opo, sabihin. opo. Sige, na. Kailangan malinaw lang ito. Then you will know the truth, sabi niya. And the truth will set you free. Yan. O, Tagalog. At kapag nalaman mo ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Diba? Tama po ba? The At truth. ngayon, sabi niya,
At malalaman mo ang katotohanan. At malalaman mo katotohanan Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. magpapalaya sa iyo. Oo. Bakit ka palalayain ng katotohanan? Malalaman mo ngayon talaga kung sino ang dapat managot Oho. sa pinakamalaki, pinakamaanumalyang pagnanakaw sa salapi ng bayan. Alam po ninyo, hindi namin alam kung paano i-describe ito eh. Siguro ito po ang pagnanakaw na po pwedeng maisulat sa Guinness Book of World Records. Oho. Bakit po? Kasi po ang magnanakaw dito, hindi katulad ng karaniwang magnanakaw na nagtatakip ng muka o gumagamit ng iba't ibang kaparaanan para yung kanyang pagkakakilanlan Hindi makikilala siya. ay no? hindi. Oh. May tatago Mabunyag. niya. Opo, oo. At kung minsan gumagamit sila ng kadiliman, lahat. Oho. Madulas sila, gagamit ng ibang kaparaanan. Pero, itong mga nagnakaw pong ito, sa tanghaling tapat po nila ginawa. At hindi po itinago ang kanilang mga muka. Sa At ang tanghaling kasuotan tapat, po nila ay mga pambansang kasuotan. Mga nakabarong pa, no? Oho. At tinatawag po silang mga honorables. Yun. Pero imbes na pagsilbihan po yung bayan, na sumumpa sila na silang magsisilbi sa taong bayan, ang taong bayan po ang ninakawan. Yun po yung description ng isang pagnanakaw na talagang qualified sa Guinness Book of World Records. Oho. Hindi po ba dapat ang katotohanan sa likod niyan ay mabunyag? Yes po. Bakit po nila pinipilit na takpan ang katotohanan? Kahit sa anong kaparaanan, ilulugso yung tunay na leadership ng Senado para sa ganun makuha nila ang poder para yung pagtatakip na yun ay manatili at maibaon po yung katotohanan habang buhay. Oho. Diyan po. Kaya pala tamang-tama yung sinabi yung talata na yun, Sen, no? At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Para malaman na ng taong Juan bayan. 8:32. So, meron pang isa dyan eh. Ba? Oho. Napasulat ito kasi inimbita namin ng former speaker ng House of Representatives. Oh. Wala po. Sumagot ang House leadership. Mm-mm. Kasi pangkaraniwan, ang imbitasyon ay ibinibigay sa leadership ng House. Sa Speaker of the House. Oo, Opo. Yun ba yun? sumagot yung Secretary General, siyempre sa kapahintulutan ng Speaker ng House of Representatives. Opo. At ang sinabi nila ay tayo po ay napapailalim sa isang interparliamentary courtesy. Hindi po namin pwedeng i-decline po namin ang imbitasyon niyo. At tinatanggihan pa rin nila. Oh. Dahil yan po namang mga bagay na inyong pag-uusapan dyan, ay yung iba po ay tinatalakay na po sa mga piling ahensya ng ating pamahalaan, kagaya ng ombudsman at kung gano'n-ganyan. Sumagot din palang office, no? Sa mga tweet, ayaw nilang ibigay Opo. ang pahintulot na makadalo yung iniimbita namin. Oho. Kasi kasama rin din ng ombudsman at saka yung Opo. Representante po ng DOJ, di ba? Marami po kayo. ombudsman o representative. Opo. Yun naman DPW at secretary or representative. Yun naman. Opo, pati DBM Wala naman secretary silang or sinabi, representative, basta na hindi na lang sila dumating. Ang sinasabi ko lang na nag-decline ay yung House of Representatives dahil nga doon sa ganong sa ganong kadahilanan. Ang masasabi ko lang, nung una kasi, ganun din ang ginawa nila nung panahon na ang chairman ay si Ping Lacson dahil daw meron ng ICI noon, na nabuog naman. Ganun din ang bali pangangatwiran na ginawa. Opo. Eh sabi ko naman, paano hindi natin iimbitahan sa sarili ko lang namang ano ito? Yung sulat kasi dyan, hindi naman naka-address sa akin, naka-address sa chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano. Okay, opo. Pero kung ako si Senator Pia, ang isasagot ko lang, ay sana ganun din ang isagot niya dyan. Oho. Na yun pong interparliamentary courtesy, yun po ay courtesy na namamagitan sa panig lang nating mga mambabatas. Oho. Sa mga senador at mga congressmen. Yes po. Or congresswomen. Kapwa ninyo mababatas. Tayo lang ang saklaw noong Nung kortesiya na yun. Oho. Pero ang pinag-uusapan natin ay higit na po sa atin eh. Labas na po sa interest ng dalawang chambers eh. Ng dalawang kapulungan. Ang pinag-uusapan na po natin ang pinakamalaking pagnanakaw na nagawa sa kasaysayan ng ating republika. Oho. Ang pinag-uusapan na po natin interest ng mamamayan. Bakit po kung kayo po ba'y dumating sa imbitasyon namin, ang ibig sabihin hindi namin kayo ginalang?
Oh. Mas lalo nga kayong magiging bida sa amin eh. Oho. Kasi yung imbitasyon namin, kahit hindi na kayo pinayagan halimbawa ng leadership ng House of Representatives, Eh, pinaunlakan pa rin nila. pero nagpaunlak po kayo, Oho. sa akin palagay, mas bida kayo kaysa noon eh. Ay, tama naman. Kumbaga, handa ko Kaya ang harapin. tanong ko, Jen, Oho. tanong ko rin sa lahat, lalo na sa kanila, ang tanong ko doon sa grupo ng Bendalo, hindi ba paggalang ang pag-imbita sa kanila? Oho. Kung dumating ba siya, nawalan ba siya ng karangalan? Oho. Binastos ba namin siya kung dumating? Tatanungin ka lang eh. Kaugnay ng pagnanais ng taong bayan na makita ang kaganapan ng lahat ng ito. Oho. At katapos-tapusan, mapanagot lahat ang dapat managot dito. No. Yun lang imbitasyon sen, hindi paggalang mo eh. Imbitasyon, hindi mas maayos na pag-iimbita. Di, Kaya- paggalang, pagrespeto nga po. yun, Ibig di mo ba? bang sabihin, gagamitin mo yung kortesiya na isang pananggalang Oho. laban sa interes ng mamamayan na naghahanap na ng katotohanan? Diyan, ang root word natin ngayon, ang pinaka-importanting salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Magiging sagwil ba yung kortesiya na yan para yung katotohanan ay matakpan? Sa aking palagay dyan, hindi. Walang katwiran na i-recognize mo yung interparliamentary courtesy sapagkat ang nangingibabaw dito yung interes ng mamamayan at ang iyong bansa. Oho. Anong napasulat yan? Anong napasulat? Hindi ka dumating. Oho. Meron katapat din eh. Ba? Oho, ano po Ito, mahirapan ka rito. yan? Ano po yan? Kawikaan Ba? 28:1. Kawikaan 8:21. Mali ako doon, Proverbs pala. Tinagalog ko kagad eh. Proverbs 28:1. Ayan. oho. Tagalog, Kawikaan 8:21. 28. 28:8. Ano? Oh. Ba't ang hina mo sa Tagalog din? Kawikaan Mas madali ba? 28:1. Uno. Isa. Isa. Proverbs 28:1. Ano sinasabi? Opo. Evil people run even though no one is chasing them. Ba? But good people are as brave as a lion. Alam mo, ito ay kinuha ko sa International Children's Bible at saka New Catholic Bible. Oho. Parehong-pareho. Ulitin ko, evil people run even though no one is chasing them. But good people are as brave as a lion. Yan. Oh. Translate, Tagalog, Tumatakbo ang masama. hindi ganun din. Ang gusto ba pati ibilo ba? Ulitin ko. Evil people run even though no one is chasing them. Aha. Ang mga masasamang tao ay tumatakbo kahit wala naman tumutugi sa kanila. Yan. Opo. Pero ang mabubuting tao ay Ay- umuungol, ay Huma- kasing tapang ng isang leon. Yan. Humaharap na kasing tapang ng leon. Opo. Ito pa. Ginamit ko naman yung New International Reader's Version. Pareho rin. Okay. Oho. Oho. Sinners run away even when no one is chasing them. Oho. But those who do what is right are as bold as a lion. Yan. O yan.